Ang year nung nagsimula yung business, around 2002. Kaya ako nagsimula mag-business way back 2001 nung nag-resign ako sa as a employee gawa ng kulang yung kinikita ko. Naco-compute ko na yung sweldo ko. 1 year. Kulang talaga kung mag-i-start ako ng family kasi noon naiisip ko na yung magiging gastusin. Naco-compute ko na kasi yun sa mga kapatid ko, mga may asawa na sila, kulang. So, yun ang nilagay ko sa resignation ko nung nag-resign ko na magpuputak ako ng maliit na negosyo. Opo. Kaya 2002 pa po nag-start talaga? Oo, 2002. So, yung second question po, when you started the business po, ano po yung mga challenges na hinarap niyo po nung hindi pa po na-establish yung business? Yung mga challenges, unang-una yung capital. Kasi nagsimula ako ng magnegosyo, hiram lang yung mga kapital ko sa mga kapatid ko, tapos may kaunti akong savings. Kaya isa yun, yung kapital, tapos yung paghawak sa tao, tapos yung kung ano yung negosyo na sisimulan mo. Opo. Hindi lang bago kami nakarating dito, hindi lang 10 negosyo yung bumagsak. Kaya kailangan maano yung spirit mo na perseverance mo na magnegosyo talaga. Kailangan desidido ka. Opo. Yun Yun ang po yung mga challenges kasi mahirap kasi once na nalugi ka. Yung iba pinanghihinaan na agad ng loob. Opo. Kailangan desidido ka kahit kumbaga nandun na nakapag-decide ka na regular kang empleyado, tapos biglang nag-resign ka. So maraming natakbo sa isip ko na kailangan kong i-prove sa sarili ko na tama yung decision. Yun. Yung third question naman po, gaano po kayo katagal sa negosyo po? Sa ngayon, nasa 22 years na, since 2002. Ay, ang tagal na rin po talaga. Oo. Tagal na rin. Yung fourth question po, paano ka po nagsimulang magbenta po ng mga alak po? Yung nagsimula akong magbenta ng alak, way back, di ba 2002 ako nag-start? Opo. Mga 2000, mga after 5 years na balita kasi namin, may asawa na ako noon. Nabalitaan namin na yung pwesto namin ay mag-e-end na yung contract nung terminal. Nasa loob kami ng terminal ng mga passenger jeep, ganyan, tricycle. Opo. Isasara na raw yun. So, sa amin yun may pamilya na kami, wala kaming ibang pinagkukuhanan ng kita. So, kabado kami. So, naghanap kami ng pwesto. Tapos, nung naman yun, binenta kasi sa amin ng ninong namin sa kasal yung pwesto niya. Oo. Meron siyang konti lang naman, siguro mga tag-isang box, ganun, 2 box na alak. Opo. So, bago lang sa namin yon yung alak. Nung nandun na kami, dinevelop na namin. Doon na po talaga Pag-develop namin ng kumbaga, nag-research kami, nagkaroon kami ng supplier. Nung na-develop, nagustuhan ng tao yung paglalagay namin ng wine shop sa Calamba. Kaya tuloy-tuloy na po. Oo, nagtuloy-tuloy na siya. So, yung fifth question po, nung nag-start po kayo mag-reselling ng wines, magkano po yung capital na nilabas niyo po? Doon sa nung sa wine, almost 100,000, maliit lang, mga 100,000 noon. Medyo way back 2009. Nung sinimula namin yon yung sa wine, nung dinevelop na mga 100,000 ang dinagdag namin. Ayun po yung Kung ikukumpara ngayon yun, mga 300 po 500,000. Yung katumbas ng 100,000. Opo. Talagang mas mura po noon, okay pa. Yung pang-sixth question naman po, when it comes to employees naman po, ano po yung mga major challenges you face po?
Sa empleyado marami kasi ano yan iba-iba kasi ang tao. Tsaka yung depende sa ano mo, yung culture na makukuha mong halimbawa, sa lugar. Merong mga empleyado na mababait, merong empleyado na mabait pero hindi magaling. Opo. Meron namang hindi mabait pero magaling. Magaling. Oo, meron din namang mabait pero nagnanakaw. Marami nga pong ganyan. Oo, yun ang usually ang kalimitan, nagnanakaw. Opo. Tapos meron din naman yung hindi maayos gumawa, yung hindi fit doon sa trabaho niya. Yung Trabaho. oo, yung yung swertihan din ng yung dating ng tao. Kasi merong kaming na experience na ang tagal na naming tinuturuan, hindi Hindi matututo. pa rin po, hindi pa rin matuto po. Oo, meron din namang saglit lang, pero ang bilis. Mga fast learning po, no? Meron Oo. talaga. So may timing din yung batch ng mga tao na Opo. makukuha mo. Tsaka yun ba eventually matututunan mo rin naman yung pagma-manage. So mahirap talagang ano yung ah, kumbaga yung retention ng tao. Hindi Kasi rin po madaling maghanap ng employee minsan po, no? gusto mo siya na i-retain, ayaw naman niya sa'yo, may iba siyang Opo. pangarap. Meron naman nakukuha kami, hindi ang galing ng nakuha namin, may plano pala siya mag-aral. Alis din. Opo, yun lang. So Yung yung mga gan- so marami kang challenges na haharapin pagka depende sa klase ng negosyo. Tsaka kasi Opo. yung business namin noon hindi pa ganong develop, so mahirap i-retain sila. Gawa ng marami kaming competition din na ikukumpara yung sweldo namin to sa Sa iba pong company. oo. Ano pa lang kami, growing pa lang yung negosyo So pag ang ano namin naman nun, sa benefits na ibibigay namin, kaya lang hindi pa ganun ka-competitive noon. Opo. Pero ngayon okay na, kompleto na yung So, yung pang 7th question po, ilan na po yung mga employees na naalis at umalis po? naku, masyado ng marami Nasa siguro kung lahat yun more than basta kulang-kulang 100 na siguro sila. Ang Ah, dami na po pala. Oo, marami na kaming dumaan, tagal na Opo, matagal na years 2002 pa. Oo, Opo. oo. So hindi na nga namin kilala yung iba na Opo. umalis, tsaka yung enlist namin. Yung Kumbaga normal cycle na Kumbaga kabisado na namin kung may kumbaga at least may dadating, kumbaga opo, naka-prepare kami doon, may contingency plan na kami sa ganun. sa mga may aalis tsaka gusto pong umalis. Oo, kailangan naka-prepare ka lagi doon. So hindi Opo. mo siya mahahawakan. Hindi Magandang niyo naman po siya makokontrol. hindi mo kayang kontrolin 'yun kasi Opo. halimbawa babae, halimbawa kunyari, nag-asawa 'yun. Yung asawa niya nag-decide na patigilin siya, wala kang magagawa, Op 'di opo. ba? Kaya Tapos dapat po laging ready. lagi ka ready sa mga sitwasyon. Halimbawa naman yung yun nga sinabi ko nga sa'yo, estudyante, hindi ang sabi sa'min hindi na raw mag-aaral tapos biglang sasabihin mag-aaral na. Opo. So, Yung mahirap. Meron naman ang galing, kaya lang biglang gumawa ng kalokohan, so ayun. nagawa kundi tanggalin siya, 'di ba? Kahit Opo. masakit sa loob namin kasi matagal na meron ng Man 'di ba, yung relationship namin intact na opo. Yan ang pinaka-hardest part do'n yung, pamilya na yung turing mo tapos biglang gagawa pa ng kalokohan. Biglang opo. Oo, malamang Kasi more than 10 years na sa'yo. So consider mo na siyang asset talaga, big asset na yun. bale malaki na po yung trust niyo, 'no? Kung Oo, gano'n ka yun ang opo. pinakamasakit sa lahat. Yun. Yung 8th question naman po, paano niyo po mino-motivate yung mga employees to reach yung goals po ng company? Ano naman talaga Actually yung sa motivation, pangalawa na lang yun Nasa empleyado rin din naman yun kung tatagal siya kung gusto niya talaga yung culture Kasi Opo. yung business nasa culture ng ng company.
Kasi kami, ang culture naman namin is family kami, family-oriented yung company namin. So, itinuturing talaga namin silang pamilya. And kung sa pangarap at saka sa vision, kasama talaga namin sila pag umangat kami. At sa ngayon, nararamdaman naman nila yon. Opo, Example, meron kaming isang empleyado, almost 17 years na sa amin. Merong tagal na po. meron 12 years, 10 years. So, mataas ang retention rate ng tao namin. Kaya lang, yun nga sabi nga sa iyo, hindi ka pwedeng maging kampante. So, yung Opo. situation, hindi mo hawak yung kailangan ready ka lagi sa mga changes. Next question po, have you ever had a situation po where you felt like you were under pressure or yung stress po? Oo. Ano naman kailangan ma-manage mo yung stress. Kasi, Oo, ano na yan part talagang kasama po siya sa kasama na sa business. negosyo yun eh. Imposibleng walang negosyante na hindi nakaranas ng stress. Kasi, unang-una, example, nung meron kami sitwasyon na yung sabi ko sa'yo, di ba may nabili kami na yung binenta sa amin ng ninong namin na business. Bali, Opo. pangalawang business namin yun eh. Branch yun. 2 years na kami. So, asang-asa na kami na tatagal siya. Marirenew yung contract. May permahan na kami. Kaya lang, hindi pa Opo. nasisil ng kumbaga hindi pa notaryo yung aming kontrata. Biglang sinabi sa amin, 3 months na lang kami. Kasi nabili ng malaking kumpanya yung aming pwesto, yung Opo. lot. So, meron kaming noon, may loan kami noon. Tapos, so yun yung pressure noon. Tapos yung bata, maliit pa si Cyrus noon eh. Tapos, buntis pa si Mrs. So, Opo. yung sitwasyon, mabigat. Kailangan, under pressure kami paghahanap ng ibang pwesto. So, ano yun? As in, para kaming, alam mo yung pakaramdam na binuhusan ka ng malamig na yelo sa ulo. Opo. Ang hirap. Kumbaga, ang hirap Sobrang hirap po. lagi kang lutang. So, kailangan lagi Opo. kang ready sa mga ganong sitwasyon. Mga challenges. Hindi namin sinasabing problema, challenges na. Challenges. Uh, Yung last question naman po, since marami po kayong kakumpetensya, not only around Laguna but also in the Philippines, paano niyo po na-maintain yung business position niyo po? sa amin, lagi kaming nag-brainstorming ng asawa ko regarding dun sa kailangan kasi ay yung negosyo namin ay unique. Opo. Kasi unique yung aming negosyo. Kailangan talaga yung hindi namin kalaban yung iba. Kasi pag unique ang negosyo mo, so paano ka magkakaroon ng kompetensya nun, di ba? Opo. Magkakaroon ka lang ng Yeah. kompetensya kung Kapag marami pong marami kayong kaparehas. pare-parehas. Ayan So, po. mini-maintain namin yun. Ano ba? Sa negosyo namin is yung amin ay drive-thru. So, kami lang ang meron nun sa Pilipinas na Opo. first drive-thru in the Philippines na wine and liquor. Pangalawa, 24/7 yung services namin. Tapos, yung location strategic. Opo. So, tapos yung development, laging continuous. Ina-upgrade namin yung continuous education ng negosyo, hindi lang sa pag-aaral, hindi lang yung masteral. Sa business, kailangan mo rin ng mag-aral. Opo. Oo, Kailangan may knowledge din po talaga. oo. Kasi kagaya nan, GCash, example. Pag hindi kami sumabay at hindi kami nag-GCash, iwanan kami ng customer. Di Opo, ba? marami po kasing nagbabayad na ngayon through GCash Oo, di ba kung hindi kami updated doon? po. Credit cards, di ba? Online, kumbaga sa online presence. Kailangan, kumbaga, kung ano yung trend, andun ka. Kumbaga, Opo. lagi kang kung hindi ka man at least ahead ka or sumabay. Doon sa uniqueness ng negosyo, advantage na yun eh. Kasi, na yun eh, yung bagay, mahirap nang kopyahin yun, yung
lagi kang ahead doon sa kumbaga sa line ng negosyo, sa trading, 'di ba? So, lagi namin pinag-uusapan na yung kung paano namin yung i-upgrade yung services namin, 'di ba? Yung customer relationship. So, Opo. maganda Yun po naman yung combination namin. importante talaga. Oo, kasi ako commerce graduate din, finance, si Mrs. Opo. management. So, yung combination namin na titim up namin, Talagang opo. yung brainstorming. So, mahalaga yun na stay kumbaga stay ka sa kumbaga market, like kang ready. Tsaka basta Opo. yung competition, na yun, andyan na yan eh. Kumbaga sanay na kami doon, kumbaga hindi mo mawawala yun eh, yung may nanggagaya. Opo, may mga talagang kalaban Nakaranas ng na, gagaya. yung dati naming negosyo. Kaya kami nagpalit ng concept eh. Meron kaming negosyo, imaginein mo. As in, sabi, idol daw kami, ganyan, kausap namin. Wala, Tas ang gaya po. pati yung design ng aming konsepto, kinopya din. Oh. Kumbaga, so kami, reprogram kami ng business, pati ng lahat ng as in nag-back to zero kami. So kaya kami nag-come up doon sa drive-thru Opo. na Unique nga po negosyo. kasi wines. Kaya hindi rin tumagal yung kumopya sa amin. Kasi hindi Opo. na siya makasabay doon sa changes. 'Di ba? Kasi yung Opo. pagbabago namin, eksakto, bago mag-pandemic, bago pa mag-pandemic, naisip na namin yung drive-thru. Opo. Naging click din yung pandemic eh. Ang dami pong no? Kaya, lalo na nag-open kami, hindi namin akalain na magiging ganun yung outcome. So, 7 Opo. years ago, naisip na namin, wala pang pandemic na magtayo kami ng drive-thru. Malaki na po agad. Oo, kumbaga, yun, basta kailangan yung iniisip mo, yung magte-take ka talaga ng risk. Opo. Sa Hindi po talaga mawawala. hindi mawala. Ay, kumbaga, magte-take ka ng risk sa magkakaroon ka rin ng budget. Kailangan ka dun sa development eh. Kailangan continuous yung research and development. May budget ka lagi. Tsaka hindi lang services, hindi lang yung idadagdag mo. Basta kailangan mo mag-aral. Opo. Ayun. Yun ang mga basta pagka maintindihan niyo yan pagka kayo pumasok na sa business world. Pagkatapos po ng Oo. Kahit nag-aaral pa kayo, pwede na kayo magnegosyo. Pwede na po mag-business. Ang pinakamaganda talagang start ng pagbi-business selling. Kailangan matuto kayo magbenta. Opo. Kasi lahat ng negosyo kailangan ng benta. Either Benta. services or kumbaga product. Doon lagi nagsisimula yun. Kailangan marunong kayo magbenta. Pag hindi kayo marunong magbenta, Wala. Yung kasi yun ang dugo ng negosyo, Tsaka, yung pasok ng tsaka pera. po yung lagi mag-take ng risk po, no? Please. Tsaka yung kailangan ready ka sa mga challenges. Opo. Ayun po. Once again, we appreciate you sharing your knowledge and experience with us, Mr. Tarzona. Your involvement in this interview has been really helpful for our organizational behavior case study. We truly appreciate your time. Have a wonderful evening po. So you're welcome. Good luck pagka kayo balak nyo nang pasukin yung business world. Thank you po. You're welcome.